Nako, mga sangkay, eto na nga. Yung China, hindi po nakapalag at binoljak, pinahiya po ng harap-harapan mga sangkay ng Pilipinas. So, alam nyo, ngayon, marami ang nakakapanood sa video na to, na ngayon, mga sangkay, sabay-sabay po natin panunuorin. Kung papaano po binoljak, no, ni Gibo Teodoro ang isang Chinese, mga sangkay, delegates sa isang pagtitipon na nagpahayag, mga sangkay, ng mga impormasyon, siyempre, pabor sa China, no? At dito, mga sangkay, talagang baon na baon po ang China sa ginawa po ni Gibo Teodoro. Anyway, bago natin panoorin yan, mga sangkay, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.51 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Eto na, tingnan po natin. Ito yung video na kumakalat ngayon, guys. Yan. Sa isang 2025 Shangri-La Dialogue, itong si Philippine Secretary of National Defense Gibo Teodoro directly responds sa isa pong tanong, mga sangkay, ng isang Chinese. Ito po yan, mga sangkay. Siya po yung nagtanong. Ngayon, tingnan po natin kung paano nabuljak. Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said, Yan po yung pangalan, si Qi Zhang ng China. That the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Okay. So, sabi po niya, mga sangkay, na sinabi daw po ni Marco Rubio ng isa pong State Secretary ng bansang Amerika na itong nangyayari na digmaan ng Ukraine at Russia ay kailangan na matigil dahil posibleng umabot ito sa malaking digmaan like nuclear war. Ngayon, sabi po niya, mga sangkay, ang Amerika naman dito sa ating rehiyon daw ay nagtatayo po ng mga military bases kagaya po dito sa Pilipinas. Ngayon, posible daw ba, mga sangkay, na mangyari din po ang digmaan dito sa ating kontinente? Yan po yung pasabog, mga sangkay, ng taong ito. Parang sinasabi po niya, no, na itong Pilipinas ang magdadala ng digmaan dito sa Asia at makikipagdigma itong China dahil po sa ginagawa ng Amerika. Ngayon, ito yung sagot ni Gibo. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. Diba? And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Grabe naman yun. And thank you for the propaganda, pambira. Dinisguise lamang daw po na tanong ang isang propaganda ng taong ito. Sa unang part pa lang, binoljak kaagad ni Gibo Teodoro. Unfortunately, in my personal opinion, Alam nyo, dapat talaga maging presidente ito si Gibo eh. No? Sayang lang, hindi masyadong na-highlight. Matalino ang taong to, mga sangkay. the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were few bamboo structures erected there, and
China said Aha. that these were temporary havens for fisherfolk. Then, anong nangyari? Now you have an artificial military island. Yan. Dito pa lang mga sangkay, alam mo na sinasabi po ang dating ng tono ng pananalita ni Gibo, niloloko nyo yung maraming tao dito sa Asia. Nung una, sabi nyo, itong lugar na ito, sabi niya mga sangkay dito, temporary lamang po na lugar nitong ng mga mangingisda. Pero ngayon mga sangkay, ano nang nangyari? Ngayon, ito na po ay mayroong tinatawag na artificial military island. So, sa madaling sabi, manloloko yung China. Binoljak, unang beses, pangalawa po ito, mga sangkay. Have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Ito sinabi rin. Pangatlo na to, mga sangkay. Pangatlo na pambuljak ni Gibo. Sabi na ng China, ang gusto nila ay magkaroon po ng kapayapaan. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China. Yun. Yan mga sangkay, ginamitan po kaagad ng batas sa karagatan nitong ni Gibo. Sabi niya, at dahil dyan, tingnan nyo naman, walang kahit na sinong bansa na nag-a-agree sa ginagawa ngayon na pangaagaw ng teritoryo ng China. Wala po kahit isa, which is totoo po yun, mga sangkay. Ni isang bansa, wala pong nagsasabing sinusuportahan ko ang China sa kanilang claim. And none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity. Wala din daw po. Tumayo mga sangkay na nagkukundina sa Pilipinas. Na ang ibig sabihin lamang, ang buong mundo, nakikita nila na ang tinatayuan ngayon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nasa tama at nasa batas. And sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. Ayun. And China has a lot of trust building to do. Nako. So kung gusto talaga nila ng kapayapaan, makapag-usap ng maayos, kailangan, sabi ni Gibo Teodoro, na i-build up muna yung pagtitiwala. Kasi itong China, mga sangkay, hindi po katiwa-tiwala ang mga galaw. Which is totoo naman, mga sangkay, di ba? Gusto nila ng kapayapaan. Anong ginagawa nila sa mga mangingisda natin? Anong ginagawa nila sa mga sa Philippine Coast Guard natin? Di ba nga po mga sangkay, sila po ay nang iipit. Sila po ay nang water cannon at kung ano-ano pa po yung kanilang ginagawa. Nabuljak mga sangkay. To be an effective negotiating partner in dispute settlement. Talino ni Gibo, no? Talagang simple lang pero rock magsalita We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Ayun, mga sangkay. So, napahiya ang taong ito. Ito pong isang Chinese. Nakasama po sa isang event, mga sangkay. Ito po ay Shangri-La Dialogue 2025. Totoo naman mga sangkay, di ba? Kita niyo yung China, gusto nila makipag-usap, gusto nila ng kapayapaan, sasabihin nilang
Gusto nila ng kapayapaan, pero anong ginagawa nila? Ang nakakalungkot lang, ito. Isa sa pinaka nakakalungkot sa Pilipinas, mga sangkay, na until now nangyayari, simula pa po sa mga ninuno natin, yung traiduran sa sarili nating teritoryo. If you remember, guys, kung napanood yung mga sangkay yung panahon po ni General Luna. Sino yung mga nagtraidor, mga sangkay? Kapwa Pilipino. Di ba? Yung mga negosyante, mga sangkay, na nakikipag-ugnayan nung una sa Espanya, nung time na nakita naman nila na ang Amerikano ay nag-umuusbong at mukhang matatalo ang Spain, doon naman po sila pumapanig. Wala pong tumatayo o hindi po sila naninindigan para sa bayan natin. Same sa situation ngayon. There are some people who are so fanatic sa mga politiko na hindi ko nababanggitin, na alam nyo na yun siguro, na kung saan sariling bansa tinratraidor. Biruin mo, may claim tayo sa West Philippine Sea. Sila, mga sangkay, wala. Ayaw po nila makipag-isa para dyan. Saan ka nakakita niya ng isang bansa na ganun? Only in the Philippines. Pambihira. So, ayun, mga sangkay, ano po ang inyong opinion sa pagka-Paul-Jack nitong taong ito? Parang military pa po ata ito, mga sangkay, di ba? Ng China, na kung saan binira ni Gibo Teodoro. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Alright? Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.